Handang albularyong manyak sa aming, ang taong hinding-hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Ito'y kwento na nangyari nung mga 11 years old pa lang ako, sa isang malayong probinsya ng Quezon. Mga year early 90s pa ito. Nasa elementary pa lang ako noon. May matandang albularyo sa amin na nanghihilot ng pilay, nang gagamot ng nababalis at naiengkanto or nababati. Itago niyo po siya sa pangalang Mang Erning. Sa aking palagay mga halos mag-70, na ang edad niya noon, ginagalang siya ng mga tao sa amin, at pinaniniwalaan. Maliban sa akin, may masasama kasi akong experience sa kanya. Ang bahay niya ang pinakamalapit sa bahay namin. Ang pamilya niya, ang may-ari ng lupa na tinatayuan ng bahay kubo namin. Madalas siya sabay dahil nagkakarit siya ng tuba sa mga mababang puno ng niyog. Malaki ang tiwala sa kanya ng mga magulang ko. 2 kaming magkapatid at ang bunso na lalaki ay baby pa lang noon. Si tatay ay nagpapaupa sa pagtatanim, ang nanay ko naman ay namamasukan na serbedora sa bayan. Kapag walang pasok ako ang nag-aalaga ng kapatid ko. Pag meron naman hinahabilin sa tiyahin ko. Pag walang pasok kami lang ng kapatid kong baby sa bahay. Ako na ang nagsasaing at nagluluto ng pagkain ko noon sa edad na 10. Kaya maasahan na talaga ako. Isang araw ng Sabado katatapos ko lang kumain ng tanghalian. Nang makita ko si Mang Erning na palapit sa aming kubo. Kilala ko naman ito, kaya nang kumatok ito sa pinto ay binuksan ko at sinabi niya na kikiinom lang siya. Dahil masarap at malamig daw ang tubig namin na nankastak sa banga or tapayang malaki. Pumunta na ako sa napakaliit naming kusina. Na walang partisyon para sa maliit naming bahay na walang silid. Tulog pala kapatid mo, ang sabi pa niya. Inabot ko na sa kanya ang baso at nakadama ako ng takot sa kanya. Balak ko na humiga na lang sa tabi ng kapatid ko pag alis niya. Pero doon ako nagkamali, bigla niya na lang akong hinila at nakakadiri na pinagahalikan niya ako. Madmi pa siyang ginawa sa akin at mga ipinagawa sa kanya na nakakadiri. Iyak ako ng iyak at nagmamakaawa. Walang ibang makakarinig sa mga iyak at pagmamakaawa ko. Wala kaming kapitbahay at nagising na din ang kapatid ko wala pang 1-year-old. Halos takasan ako ng malay ang tuluyan siyang magtagumpay sa ginawa niya sa akin. Pagkatapos ng kanyang kahayupan, ay ipinakita niya sa akin ang napakatalas niyang karet. Takot na takot ako nang lumapit siya sa kapatid ko. At hawakan ang ulo nito na aktong gigilitin. Todo ako pagmamakaawa at sinabi ko sa kanya na hindi ako magsusumbong. Huwag niya lang saktan ang kapatid ko. Nakangisi si Mang Erning at tinapos ang pagbibihis. Bago pa ito umalis, ay pinahugasan nito sa akin ang hinaharap ko. Pumunta ito sa aming malamig na tapayan at uminom sa kamuling nagbanta sa akin. Na pag nagsumbong ako ay papatayin niya ako pati ang kapatid at magulang ko. Dahil sa takot ay tiniis ko na lang ang sakit. Nang umuwi ang magulang ko at tanungin ako kung bakit pugto ang mata, ay sinbi ko na lang na naiyak ako sa mga kwentos comics na banabasa ko. Hindi iyon ang una't huli. Maraming beses pang naulit ang ginawa sa akin ni Mang Erning. Na minsan ay nangyayari din kapag naglalaba ako sa ilog. Pakiramdam ko ay madalas niya akong subaybayan. Minsan pa nga bago ako pumasok sa eskwela at nahaharang niya ako. O kaya ay pag-uuwi ako galing school. Sobra-sobra ang takot na idinulot nun sa akin. Natigil lang ang lahat ng isang araw ay mabalita na si Mang Erning ay dinukot ng mga taong labas sa di malamang dahilan. Ang sabi ng iba dahil daw madamot ito at di nagbibigay ng mga aning palay. Ang sabi naman ng iba ay tumangging manggamot ng mga sugatang miyembro ng taong labas. Pero ang sabi ng ilan ay may ilang reklamo ng pang-aabuso ng mga batang babae si Mang Erning at galit na galit ang mga taong labas sa ganun. Makalipas ang 1 linggo, natagpuan ang katawan ni Mang Erning. Iniwan sa ilog di kalayuan sa kanilang bukid. Walang anumang saplot at may mga palatandaan na pinahirapan ng matindi. Wala na ang kanyang masilang bahagi at ang kanyang mga balat ay namamaga. Marahil daw itinali sa lugar na maraming hantik. Marami ding hiwa-hiwa ang bawat bahagi ng kanyang katawan, pati ang mukha nito.
Ang kanyang mga anak, asawa, mga apo, lahat ay nagdadalamhati kabaliktaran sa nararamdaman ko na nagdidiwang. Wala na ang pinakamasamang taong kilala ko. Kapalaran na ang gumanti para sa akin. Ngunit sadyang ang kapalaran ay mapaglaro. Dahilan upang magpabalik-balik ang alaala ng masakit kong nakaraan. Dahil pagkaraan ng 15 taon, ay nagpakasal ako sa aking unang naging nobyo ng 2 taon, na nakilala ko sa work ko sa pabrika sa Santa Rosa, Laguna. At sino nga ba ang mag-aakala na isa pala ito sa mga apo ni Mang Nalaman ko na Ernie? lang nang umuwi kami sa kanila sa Marinduque noon ay 2 na ang anak namin ni Jason. Taga Marinduque pala ang asawa ni Mang Erning at bunsong anak nila ang mama ni Jason. Nagulat na lang ako nang makita ko na nakadisplay pa sa bahay nila ang photo ni Mang Erning at asawa niya. Hindi ko na sinabi kay Jason ang ginawa sa akin ng lolo niya dati. Pero hindi na ako muling pumunta sa Marinduque, Sender Analiza ng Quezon Province.